Oong, nitay tumon maanag yamaong. Hello mga kadipungal, mga kaimpakta at mga kabarangay ko dito sa Balokok. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi pala sinusuot yung bota sa maputik na lugar at matubig. Kapag nasa tuyong lupa ka na, saka ka na magbota. How ironic. My God. Nakapag-English ng putar. So, kinuha ko na yung timba sa tita ko. Kaya ngayon, mama ko na siya. Ang tita mo noon, ngayon. Parang nabanggit ko na yun. Para paglagyan ng aming matotortor na uong or kabote. Dito sa may Kakawayanan, sa likuran ng junk shop ng tito ko. Yes, hindi po pagha-harvest ang gagawin ko, kundi pagtotortor lamang. Kasi hindi naman siya pananim. Pusa lamang po itong tumutubo. Lalo na ngayong tag-ulan, kapag mamasa-masa yung lupa, tapos kumikidlat-kidlat pa sa gabi, nagkukos yun ng disturbance sa lupa na may mga fungi spores at yun ang nagtitrigger para tumubo yung mga mushroom. Teka lang, ba't parang nagiging informative na tong content ko for today's video? Comedy lang dapat yung content ko ba't ganon? Halos lahat ginagampanan ko na talaga, nanggigigil ako Charis, pempeng ko. So, pagsuot ko dito sa ilalim ng kawayan, tumambad na sa akin yung hindi naman ganun karami na mga kabuti. Sakto lang ba? Nung una, nag-alangan ako na kunin, baka kasi nakakalason. Kaso inisip ko, pag kinain mo to tapos nategi ka man, at least busog ka. Kesa naman mamatay ka sa gutom, di ba? Charout lang. Nakakatuwa mag-harvest guys, sobra kahit malamok. Di pa naman ako nakapag-uplosion nito, kinabahan tuloy ako. Abatil-batil lang yung sulaman ko. Ito mga bagong tubo lang ito. Ayan. Marami pa dun sa may bandang Kasupukan Nakakatuwang kuhanin ba? So okay na yan, lipat na tayo sa kabilang Kakawayanan. Mga magugulang na lang yung natira, di ko na kinuha kasi matigas. So mag-voluntary exit muna ako dito, makakalabas pa kaya ako? Dinire-diretso pa namin ang daanang ito, papunta na ito sa bukid. Pero may nadaanan kami dito sa may gilid na pinagputulan ng kawayan. Kapag mga ganitong sitwasyon kasi, may mga tumutubo din na kabute. So ayan, meron nga, nasa ilalim nga lang ng mga tinik. Aray, Diyos ko, tabi-tabi po. Huwag niyo po sana akong baltikan. At ayan, nakuha din. Diba ang dami? Sayang din yan, no? Buti na lang walang ahas doon sa ilalim. So, diretso pa kami. Ayan, dire-diretso pa. Teka lang, parang may pumasok na tinik sa bota ko ba? O di kaya bubog. May tumama sa daliri ko Parang matigas lang siya na bagay na pumasok sa loob, kaya pinagpag ko na lang. Di man ako nasugat, nasaktan lang. At ayan, may nakita ulit kaming pinagputulan ng kawayan. Medyo magulang na ito, pero pwede pa naman. May nakita ako doon sa may bandang sulok. Sana walang ahas. Ayan, buti na lang wala. Isang peraso lang naman. So, yun lang. Tapos na kaming manguha ng kabute. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo itong mini farm ng tito ko. Kasi, sayang din naman yung pagpunta ko dito, kung di ko i-flex, diba? Pampataas din kasi ng engagement kapag ganito yung mga vlog mo ba? Yung harvest ng mga pananim sa probinsya, ganun. So, may nakita akong mga malalaking bunga ng talong, kaya kinuha ko na lang. Di na ako nagpaalam, bakit ba? Tito ko naman. Tapos, dito naman banda yung kamatisan nila. May mga bunga na, kaso maliliit pa. Ayun, munti ka na naman ako maging kwento. Hala, naalala ko tuloy yung nag-vlog ako sa farm. Kung napanood nyo, parang ganito din yun matataas yung mga kamatis nila. Mayroon din silang pananim dito na agayep or sitaw. Maliliit pa yung bunga kasi bagong tanim pa lang. Tapos may nakita din akong pananim nila na pipino. May nakita akong isang bunga na pwede na, kaso nung pinipitas ko, natusok-tusok man yung daliri ko ba? Nakakatusok yung balat, kaya di ko na lang kinuha. Nasaluksukan pa ako mahirap pa naman tanggalin yan. So tara na, uwi na tayo. Kasi may pupuntahan pa ako. Tabi-tabi po sa mga nuno sa punso, tabi-tabi po sa inyo. Huwag nyo po sana akong babambanoan. Anam balyana, tuon abambano, ginatunan ting manok yain niya, dubo sinambuton binwag din ang gapoy tuo. Isarado ko na itong gate, Ay, yung kapatid ko pa palang nagbibideo, papasok pa. Nasa 1 kilo yung nakuha namin na kabute, kasama na yung bigat ng timba. Nilipat ko na sa plastic at ganyan po siya karami sa personal. So dahil sa tatawid na naman ako doon sa may putikan, kailangan ko nang tanggalin tong bota para hindi mabasa. Diba? Ang galing lang. Ito na po yung bota ninyo. Salamat sa pagpapahiram. Hindi pa ganoon karami yung nakuha naming kabuti. Kaya di ko pa niluto. Kinabukasan, maaga pa lang, inaya ako agad ng tatay ko na bumalik ulit dito para mag-tortor na naman ng kabuti. Kasi nga diba, di naman ganoon karami yung nakuha kahapon. Kaya dadagdagan namin, baka sakaling may mga bagong sibol. So sakto, pag
pagdating namin dito sa may junk shop, may mga naghahakot na ng bakal, kaya busy sila. Suot ulit ako ng bota for my own protection. So, ang makikita nyo na lang dito ay yung puro paglalakad na lang namin ng tatay ko. Kasi di ko man siya mautosang mag-video, di siya marunong. Kaya ayan, sariling sikap na lang ako sa pagkuha ng video. Kunti lang din naman nakuha namin, mas marami pa kahapon. Ayan o, paisa-isa na lang nakukuha namin. Dito naman yung medyo natakot akong dukutin kasi parang may ahas. Kaya yung tatay ko na lang pinakuha ko. Tapos ayan o, maliliit na lang. Tama na yan. Pagbalik namin, busy pa rin sila dito sa may junk shop sa pagtimbang ng mga bakal at yero. Abangan nyo na lang yung vlog ko na nangupahan ako sa junk shop na ito. Binalik ko na ulit yung bota. Tapos paglabas ko dito sa may kalsada, nakita ko yung lola ko. Papunta siya sa tindahan niya na sarado na. Dumiretso yung tatay ko dito sa may likod ng tindahan ng lola ko kasi may mga pinagputulan din ng kawayan dito. Kaya may mga kabuti din na tumubo. Kaso masyado ng magulang, sobrang tigas na ito pag naluto. Tama na yan tay, wag mo nang i-push. Pumasok lang ako saglit dito sa tindahan ng lola ko kasi pinamimigay na niya sa akin yung mga natirang paninda niya. Di na po kasi siya magtitinda. Kaya kitang-kita nyo naman wala ng laman. Pati yung ref wala na rin po. Alam nyo kung bakit? Well, that's a story for another what if. Pag uwi ko sa bahay ay sinimulan ko ng iluto ang mga natortor naming kabute. Bale, 2 putahe ang niluto ko gamit ang mga kabuti na ito. Kung anong mga luto yon, abangan nyo na lang po sa susunod na upload. Kasi masyado nang mahaba kapag isasama ko pa dito, baka abutin ng 26 hours ang vlog. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. See you on my next cooking vlog.